guys, mapagpalang araw muli sa ating lahat. So ngayong araw pala ay ang aking project ay itong malaking pipe. So yan, ang aking project. Pati pala loob niyan ay hinihinang. So dito sa video na to, hindi ko kasi maipapakita sa inyo yung mga hininang ko, ano, kasi nalobat yung aking camera eh. So hindi ko na maipapakita sa inyo, kaya eto na lang. So let's go. So guys, dito nga pala sa part na to ay gagamit ako ng crane. So sa mga kapwa akong gumagamit ng crane, ingat lang po tayo para hindi tayo magaya dun sa mga naibalita nung nakaraan na na-aksidente dahil sa paggamit na ng crane. So laging isipin yung ating safety, ang ating pangkaligtasan. So yun lang, para tayo ay makaiwas sa anumang aksidente. Tandaan nyo guys, pag tayo ay nabaldado at nagkaroon ng problema, wala na, useless na tayo. So kaya bago natin gawin ang mga bagay-bagay, unahin muna natin ang ating safety at pag-isipang mabuti ang ating mga gagawin. So sa part pala na to na guys, medyo nahihirapan ako kung paano ko i-position tong pipe na to. Kasi alanganin kasi yung position ng kanyang hihinangin sa loob. Yung sa loob kasi ang pinoproblema ko dyan, kung paano ko siya hihinangin at saka yung pwesto. Kaya medyo talagang pinag-iisipan ko mabuti. Kung mapapansin nyo, lumilingon ako sa likod kasi hinahanap ko na talaga yung nag-ooperate ng crane para siya na yung pagpupwestuhin ko sana. Kaso sa part na yun, hindi ko pa siya makakita. Kaya tinatry ko yung best ko kung anong maganda. So antayin nyo lang guys hanggang sa dumating yung tutulong sa akin, yung mga yung tatawagin ko, yung mga expert sa paggamit ng crane para maiwasan yung aksidente. So yun nga guys, mapapansin nyo na wala ako doon sa video kasi hinahanap ko na yung expert sa crane. Medyo nagdadalawang isip kasi ako dito sa pipe na to kung paano ko siya ipupwesto. Iniiwasan ko yung ma-aksidente ako, kaya hinahanap ko na yung expert sa crane. So maya maya darating na yun dyan, kasi ang sabi sa akin nung partner ko dyan, absent kasi yung partner ko eh, ang sabi niya pag wala siya, magpatulong ako dun sa isang hustler na paggamit ng crane. So yun nga, kaya medyo nawala ako dyan. Kaya na, tinawag ko na, kaya dumating naman. Nagpatulong ako para i-set up ng maayos yung pipe.
nag-aalangan na kasi ako. Mahirap kasi yung pilitin, lalo pag nag-aalangan, kaya tumawag na tayo ng rescue. Ayun pala yung mga expert sa paggamit ng crane. So sila yun, para kung magkaroon man ng problema, at least labas na ako dyan. Kaya laging iisipin sa paggamit ng mga equipment na alam natin delikado. So safety first ang laging iisipin para tayo ay hindi maaksidente at laging ligtas sa anumang hindi inaasahang bagay. So ayan na, siya na ang pinabayaan ko na siya dyan para siya na ang mag-ayos. So bahala ka na dyan, boss. So guys, kaya tumawag din ako ng expert kasi yun, nakita niyo sa ilalim, yung tumukod. Ayun kasi yung iniisip ko kanina, baka kasi bumaluktot siya, ayokong magkaroon ng problema. Kaya siya na yung tinawag ko para kung magka-problema man ay wala sa akin, no, kundi nandoon si expert. Kasi syempre yun yung iniiwasan ko, baka mamaya bumaluktot yun sa bigat nung pipe na stainless. So yun lang, para safe. Syempre alam nyo na, mahirap na. So dito nga sa part na to guys, i-set up ko na yung aking machine para pumasok dun sa loob, kasi ang hihinangin ko nito ay yung nasa loob. So kaya sineset up ko na yung aking mga equipment na gagamitin, kasi mahirap na masuffocate syempre yung hangin. Kailangan ko yung air pressure doon, yung welding machine. Ayan, sinimula ko ng hinangin. So yun lang. So yun nga guys, hanggang dito na lang. Thank you and God bless.